At kaugnay sa inihaing resolusyon sa hinarang na 85 peso wage hike dito sa Metro Manila, makakapanayan po natin Trade Union Congress of the Philippines Party List spokesperson Carlo Miguel Oñate. Sir Carlo, magandang umaga. Thank you for joining us. Magandang umaga, Sir Ivan, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Hiniling ninyo sa DOLE, sa DTI at DepDev na ipaglaban ang 85 peso wage hike sa Metro Manila. May tugon na po ba ang Kamara sa resolusyon at yung mga ahensya nakausap nyo na po ba? Kaka-file lang po namin kahapon nung resolusyon nga na inaatasan niya ng DOLE, DTI, DepDev. Kasi hindi pwede silang maghugas lamang ng kamay dito dahil ang bawat regional wage board ay chaired ng DOLE at vice chair ang DTI at DepDev. At sila mismo yung mga pumirma dun sa 85 aumento sa Metro Manila. Kung kaya't kami ay we are urging them na magsalita at ipaglaban hanggang dulo itong 85. No? Unfortunately, hanggang ngayon, no, yung ating Department of Labor lumalaban naman pero tila kulang pa rin. Yung DTI at DepDev, no, deafening pa rin yung silence nila hanggang ngayon. Ano sana yung gusto nyong ilabas na pahayag ng DepDev at ng DTI, halimbawa? Opo, no, gusto naming ilabas nilang statement that they stand by the wage order that they have signed on and that they stand by the current existing wage system na meron tayo dahil napakadelikado ho kung itong wage system natin ay maki-question lang sa kahit saang RTC. In effect, no, ma-undermine na po yung batas na iginawa ng Kongreso. Kaya nga we are urging also yung House of Representatives na i-adapt din itong resolution na ito kasabay nung sa Senado na cross-party initiative. Mas marapat na gawin natin itong bicameral initiative para ipagtanggol po yung dagdag sahod sa ating mga manggagawa. How is it looking sa Kamara? Sa tingin nyo ba'y makakakuha ng suporta itong inyong resolusyon? At tingin naman po namin, no, makakakuha tayo ng sapat na suporta. May iba't iba ring mga resolusyon na i-final. Yun namang iba, no, gustong imbestigahan bakit na-issue yung TRO. Sa katunayan, no, magkakaroon nga kami ng press conference mamaya sa Kamara kasama ng aming mga champion sa Kongreso para isulong ho ito. Ipagtanggol natin yung ating 85 sa Metro Manila at siguraduhin natin na yung mga regional wage boards sa labas ng Metro Manila ay tuloy yung trabaho at kailangan may aumento sa sweldo pati yung mga kababayan nating mga nasa ibang regions at mga nasa probinsya. Kumustahin din namin, Sir Carlo, yung inihaan ninyong petisyon sa RTC para mapawalang bisa itong TRO kontra wage hike. Ano na ang status ito? Opo, no, nag-file na kami ng urgent motion to intervene sa Pasig RTC, the same court na nag-issue na nga nitong TRO, no, sa NCR Wage Order number 27, no, ang aming prayer doon ay kailangan ibasura itong TRO at ibasura rin yung petisyon na sinasabi nga namin walang batayan at walang konsensyang petisyon. No? Thereafter, mabibigyan ng 3 araw yung both parties, in this case, yung dadalawang construction company at yung ating gobyerno represented by the Office of the Solicitor General to comment on our motion to intervene. We are urging them to comment favorably dahil hindi ho pwede na pinag-uusapan yung dagdag sahod ng ating mga manggagawa pero wala pong boses na manggagawa sa korte. Gayon din, no, ibalita ko na rin po, no, mamaya after lunch din ay magpapile din ng another motion to intervene na naman ang TUCP. Doon naman po sa isang Alliance of Filipino Fishing Federations na nag-file din po ng same petition sa Navotas RTC. Ano ba ang susunod yung hakbang, Sir Carlo, para maipatupad ng 85 peso wage hike? Meron pa ba tayong ine-explore na remedy, na recourse dito sa isyong ito? Opo, no? So essentially ngayon, no, kung mag-grant na talaga yung motion to intervene, labanan natin ito sa korte. We hope na yung TRO will be lifted. Walang may issue na injunction, no? Kasi kung malilift yung TRO, hanggang August 13 po yan. At kung sana po, no, hindi mag-grant yung injunction para hindi naman parang permanently suspended yung ating wage order, no? Also, we urge yung ating mga kasama sa employers, no? Wala pong pumipigil kasi sa inyo, no, sa mga employers na magbigay ng karampatang dagdag sahod, no? So hindi naman kailangan maghintay kayong matapos yung TRO. Kung meron naman ho kayo, handa na kayo at gusto nyo nang ibigay yung 85 na ibinibigay nyo na since July 25, no? Lalabanan po natin ito sa korte man o sa Kongreso to ensure na wala po na wage order na muling mati-TRO at sana malift po ito kaagad-agad. Carlo Miguel Oñate ng TUCP, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po.